Umaga po, inanyahan ko po lahat ay tumayo. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay narito upang magpuri, sumamba at magpasalamat sa pagmamahal na ipinakita sa amin sa kabila ng aming mga kahinaan at kasalanan. Salamat sa mga biyayang aming natanggap at kalakasan aming ginagamit sa araw-araw. Higit sa lahat, salamat at mayroon kaming tapat na Diyos. Kaya mo ibalik namin ang pasasalamat sa pamamagitan ng aming pag-awit at pagpupuri at pag-aaral ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Basahin po natin ang awit 33, 1 hanggang 6. Kayong mga matuwid, sumigaw kayo sa galak dahil sa ginawa ng Panginoon. Kayong namumuhay ng tama, nararapat niyo siyang purihin. Pasalamatan niyo ang Panginoon sa pamamagitan ng alpa, mga instrumentong may mga puwertas. Awitan ninyo siya ng bagong awit. Tugan ninyo siya ng buong husay at sumigaw kayo sa tuwa. Ang silata ng Panginoon ay matuwid at maasahan ang kanyang mga gawa. Tinanais ng Panginoon ang katuwiran, katarungan, makikita sa buong mundo ang kanyang pagmamahal. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ang langit ay nilikha. Sa kanyang hininga, nagmula ang araw, buwan at mga. Nanyahan ko po ang ladies. Good morning, Life Church. Morning! Pasalamatan natin ang ating Panginoon dahil ibinigay at dumating sa atin ang kanyang kaisa-isang anak upang ipatupad ang kanyang pinangakong kaligtasan. Pasalamatan natin siya at bigyan papuri sa pamamagitan ng ating paggawa. Gamitin po natin ang papuri sa Diyos. Awit ng pag-ibig, aawitin natin. Tinig ito ng puso, tinig ng damdamin. Bawat isa ay may tuwa, bawat isa ay may galak. Panginoong Yesus, isinilang na. Papuri sa Diyos, sa taas-taasan, at sa lupa'y mayroong kapayapaan. Sa mga kinalulugdan, pupurihin ka. Panginoong Yesus, purihin ka. May lungkot ang buhay, mayroon ding ligaya. Amit sa habang buhay, tanging haleluya. Isa lang ang gagawin, ang kaligtasan natin. Panginoong Yesus, tanggapin ang lahat. Papuri sa Diyos, sa taas-taasan, at sa lupa'y mayroong kapayapaan. Sa mga kinalulugdan, pupurihin ka. Panginoong Yesus, purihin ka. Papuri sa Diyos, sa taas-taasan, at sa lupa'y mayroong kapayapaan. Sa mga kinalulugdan, pupurihin ka.
Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y mayroong kapayapaan. Sa mga kinalulugran, pupurihin ka, Panginoong Jesus, purihin ka. Gamitin natin ang Angel Behavior. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings see, which inspire your heavenly song? Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore all heavenly, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Gloria in excelsis Deo. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, O Diyos na dakila. Purihin ka, Diyos na banal. Purihin ka, aming Diyos ng pag-ibig. Purihin ka sa lahat ng iyong ginagawa. Sakdula ng iyong dunong at alam mo ang puno, ang umpisa hanggang ang wakas.
Ang aming buhay ay tinalaga namin sa iyong mga kamay. At patuloy kaming magtitiwala, Diyos, na sa bawat sandali ng aming buhay dito sa lupa, Ikaw na aming Panginoon at tagapagligtas ang siyang patuloy na mangangalaga sa bawat isa sa amin. O Diyos, dahil sa iyong kadakilaan, tulungan mo kami. Kapawi ang anumang agam-agam sa aming mga puso. Kapawi ang maraming mga pabigat sa aming isipan, lalo na sa mga yugto na humaharap kami sa iba't ibang uri ng kapagsubukan. Tulungan mo kami, Diyos, na magtiwala sa iyo. Na sa dakong huli ng iyong plano sa aming mga buhay, ang bawat buhay po namin ay magiging maganda, maayos. Sapagkat ikaw, Diyos, aming pinagkatiwalaan ay tapat sa iyong salita. Ang iyong pangako ay laging oo at amen. Hindi napapawi ang iyong kapangyarihan at ang iyong kalooban sa tuwina ay masusunod. Dalangin namin na patuloy mong bigyan linaw ang aming mga isip sa iyong kalooban na sa dakong mga panahon na mananalangin kami, ang hinahanap namin hindi yung immediate na sagot mo sa aming mga pangangailangan, kundi matutunan ka naming makilala at makita namin ang buong linaw ang kalooban mo. Sapagkat ang kalooban mo, Diyos, yan po yung pinakamagandang plano sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Santong Espiritu. Bukas mo sa aming mga isipan at puso ang salita ng Diyos. Maging buhay ang salita mo sa bawat isa sa amin na parang tabak na may talim na magkabila upang tunay naming makilala ang aming mga sarili sa iyong harapan, upang mapawi ang lahat ng mga kalituhan sa aming isipan at maging malinaw na malinaw sa amin ang iyong kalooban. O Diyos, dalangin po namin ang mga kapatiran ngayon, lalo na yung mga may sakit sa ubo, sipon na prevalent po sa panahon namin. Tulungan mo kami, bigyan mo ng sustansya at lakas ang aming mga katawang lupa upang mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Maging yung mga kapatid po namin na sa tuwin ay dinadalangin namin sa iyo, sa pangmatagalang mga karamdaman po nila. O Diyos, umaasa po kami na patuloy ang iyong biyaya, ang milagro, ang kapayapaan, kagalingan, patuloy kang ikilos sa kanilang mga buhay. Panginoon, salamat po. Napakabuti mo. Salamat, Panginoon, kayo din na mag-provide ng aming mga pangangailangan. Ngayong Kapaskuhan, maaaring iba sa aming stress dahil ang daming mga pangangailangan. Ipaalala mo sa amin ang diwa ng Kapaskuhan, Diyos. Na ito hindi pagiging materialismo, hindi pinanganak sa mga panahong ito ang Panginoon, ang aming tagapagligtas. Nawa ang aming diwa patuloy na diwa na nagpapasalamat sa iyo, tumatangkilik sa iyo, O Panginoong Jesus. At patuloy kaming nagsusuko ng bawat yugto ng aming buhay sa iyo, ng aming mga kalooban upang tunay na ikaw ang maging Panginoon na susunod sa bawat buhay po namin. Panginoon, dinadalangin din namin ang pangangailangan ng simbahang ito. Ang aming kampanya para sa ganun matugunan ang pangangailangan, lalo na Panginoon ang suporta sa aming mga kapastoran. Tulungan mo kami. Dalangin po namin, Diyos, na pagpalain mo ang bawat pamilya. Bukas mo ang bintana ng langit upang ibuhos ang pagpapala, mga inaasahan o hindi, upang maipakita mo sa bawat isa sa amin ang buong linaw na kayo, Diyos, ang tumatangkilik ng iglesyang ito at kami hindi magkukulang sapagkat ikaw ang pag-provide ng lahat po ng aming mga pangangailangan.
O Diyos, tulungan mong bawat isa sa aming pagsisikay mula sa mga nag-aaral po, mga estudyante sa aming simbahan, maging sa nagtatrabaho, sa nagnegosyo. O Diyos, iunat mo ang mapagpala mong kamay. Tulungan mo kami sa lahat ng aming ginagawa, pagkalooban ng talino at galing upang nang sa ganon, Panginoon, ang bunga nito ay pagpapala. Tanging Ikaw ang nagbibigay. Alam po namin, ang lahat ng pagpapala ay galing sa iyo. Kaya nga po, malapit kami, iunat mo, O Diyos, na mapagpala mong kamay at paspasan mo ang bawat isa po sa amin. Dito sa Life Field, pagpalain ang tinatangkilik ng aming mga kamay upang kami ay makapagbalik sa iyo ng puso na may taos na pasasalamat sa yaman ng iyong habag at biyaya. Salamat po, Panginoon, napakabuti mo sa Life Field. Patuloy namin dinadalangin ang bawat miyembro ng Life Field dito man sa Cainta, sa Dasmariñas, ganun sa Bulacan, sa Navotas at sa Pasig, maging sa Parañaque. O Diyos, kilala mo ang bawat isa sa amin. Dalangin namin ang patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa. Salamat din po, Panginoon, sa pagkilos mo sa buong mundo. Alam po namin may plano ka, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At dalangin po namin na patuloy ang katuparan ng iyong magandang plano. Dalangin namin ang kaguluhan dun sa Middle East. Dalangin po namin na nawa, tugunin mo ang prayer po ng mga Kristiyano at saka mga Israelita na makalaya na yung mga hostages. Tulungan mo po na mangyari ito. Ingatan mo ang mga hostages. Nawa ay magkaroon sila ng kaligtasan sa kanilang pisikal. At sa pagkilos mo, O Diyos, nawa sa bayang yan, makita nila Jesus ng Ikaw ang tunay na Panginoon. Kilalanin ka din nila bilang tagapagligtas. Salamat, Panginoon, maging dun sa mga katunggali nila. Dalangin namin na Ikaw ang kumilos sa bawat puso at magbigay ng kapayapaan sa bawat isa. Oh, Panginoon, salamat po. Napakabuti mo. Naalala din namin si Pastor Vince, kanyang pamilya. Pagpalain mo siya sa kanyang patuloy na paglilingkod sa iyo. Bigyan mo siya ng sobrang galing at talino at lakas upang maitaguyod niya, Panginoon, yung vision na pinakita mo sa kanya at matupad ang kanyang mga pinaplano na alam po niya na ikaw mismo ang nagplano nito. Mga plano nanggagaling sa trono mo. O Diyos, salamat po. Pagpalain mo ang paaralang ito. I-bless mo po ang mga pamunuan, mga guro, mga lahat ng empleyado, maging mga estudyante ng paaralang ito. Patuloy ang pag-iingat sa kanila at pagpapala, Lord, maging sa bawat pamilya ng estudyante. Salamat po, maging yung guro po ng kwartong ito. Nadalangin po namin ang pagpapala mo sa kanya, kasama ng kanyang buong pamilya. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi po namin matatawaran kailanman ang iyong kabutihan sa aming buhay. Patuloy mo kaming patawarin sa aming mga nagagawang kasalanan. Patuloy mo kaming linisin sa lahat ng aming karumihan. Patuloy mong baguhin ang aming mga buhay upang isang araw, kita po namin, from glory to glory, you are changing us. O sa iyo, Diyos, ang papuri sa lahat ng dakilang gawa mo sa amin. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng aming pagsamba, pasasalamat, pagpupuri sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Ay po ay dadako sa ating pagkakaloob at pasasalamat. Mabasa po natin sa 2 Korinto, chapter 9, verse 7 to 8. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nang hinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masagana ang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ng lahat
ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Ngayon tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin para kami ay makapagsamba, kami ay mapagpuri, Panginoon, sa iyo. Kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin. At times kami po ang hindi matapat at kami ay nakatingin, O Diyos, sa mundong ito. Kaya ang dalangin namin, O Diyos, ay bigyan mo kami ng magandang loob. Give us grace, O Lord, para magkaroon kami ng change ng mga wicked ways namin, O Lord. Mga wicked thoughts namin, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na itama ito ayon sa iyong mga kalooban. Sa umagang ito, O Diyos, dalangin namin ang pasasalamat sa mga pinagkaloob mo sa amin sa buong linggong ito. Dalangin namin, O Diyos, na tuloy ang inyong patnubay, Panginoon, sa araw-araw, sa mga pangangailangan namin, O Diyos, ay lagi namin itinataas, Panginoon. Dahil alam po namin na lahat ng ito'y, Panginoon, ay magmumula sa iyo, Panginoon. Nasa iyo lang po, Panginoon, magmumula ang mga Panginoon. At sumagi ko lahat ng ito'y pasalamat namin, O Diyos, sa pangalan ng Jesus. Amen. Life in Church, it's giving time. Lord has done for us. Give Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning. Advance Merry Christmas. Advance Happy New Year. Advance Happy Three Kings. Advance Happy Valentine. Advance Happy Birthday. Oo nga, no? Nawa na. Ang daming birthday na dyan. Anyway, noong nakaraang linggo po, pinag-aralan natin sa ating aklat yung kabaitan ng Panginoon, kanyang pagiging soberano. Nakita natin na talagang He is the ultimate provider. Una, pinagkaloob sa atin yung kaligtasan, napakahalagang bagay sa buhay ng isang tao. Pagkatapos, hindi pa tapos yun, dahil sobrang bait ng Panginoon, pati yung ating mga pangangailangan sa araw-araw, bagay na kailangan natin gamitin para makalugod tayo sa Diyos, pinuprovide pa rin ng Diyos sa atin. And then, yung last part, verse 21, nagkaroon na ng benediction yung author. Akala ko tapos na. Kasi pag tayo nagbe-benediction, it means end na, no? Now, biglang yung author nagbigay ng postscript o pahabol sulat na tinatawag. Hindi ko alam kung pamilyar yung mga kabataan ngayon sa PS. Ginagamit niyo pa ba to o hindi na? Yung dating panahon kasi natin. Ginagamit yun, no? PS. I love you, nakalagay. May mga pahabol sulat tayo. Tapos, chinek ko rin si John MacArthur. Chinek ko yung ibang mga malulupit na mensahero. Wala silang message dito sa text na to. Wala silang sermon dito. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayon ay pangwakas, kasi nga PS, ng mga kahilingan. 4 na talata. At panalangin natin, saan magdala sa atin ng mensahe ngayong umaga ang mga talatang ito. Basahin ko po. Ito yung ating huling talata na pag-aaralan sa aklat ng Hebreo. Hebrews chapter 13, verse 22 hanggang verse 25. Hebreo, Kabanata 13, talatang 22 hanggang talatang 25. By the way, nag-change po ako ng version. Hindi ngayon FSB yung ginamit ko. Ang ginamit ko ay Magandang Balita. Kasi mas mukhang maganda yung Tagalog ng Ber dito. Kahilingan. Basahin po natin. Mga kapatid, hinihiling ko na pagtiyagaan ninyong pakinggan ang mga pangaral kong ito, sapagkat hindi naman gaanong mahaba ang sulat na ito. Verse 23, nais ko ring malaman ninyo na pinlaya na ang ating kapatid na si Timoteo. At kung darating siya agad, isasama ko siya pagpunta ko riyan. Then verse 24,
Kamusta nyo rin kami sa mga namumuno, sa mga namumuna, sa mga elders, sa inyo at sa lahat ng hinirang ng Diyos. Kinakamusta kayo ng mga kapatid, maging ng nasa Italia. And then verse 25, naway sumainyong lahat ang kagandahang loob ng ating Diyos. Amen. So manalangin muna po tayo bago natin puntahan yung apila, mga kahilingan ng may akda sa mga babasa ng aklat ng Hebreo. Tayo po'y dumako sa Diyos at manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Nais po naming humingi ng tulong sa mensaheng ipapaabot po sa amin ngayong umaga. Patnubayan niyo po ang pagtuturo ko, maging ang puso rin na makikinig. Samahan niyo kami, Panginoong Diyos, sa aming dako ng pag-aaral ngayong umaga. Naway makatulong ito sa aming buhay at maging makabuluhan din ang mga talatang ito sa aming pong paglakad sa iyong presensya. Ang lahat ng ito ay aking dalangin sa iyong dakilang pangalan at sa iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Ano po yung kahilingan? Nabasa natin talata, mga kahilingan ng may akda, yung kanyang pahabol na request doon sa babasa nito. Sabi doon, patuloy po tayong makibahagi doon sa apela niya. Of course, ganun din ang gagawin natin. Makikibahagi tayo sa salita ng Diyos bilang kanyang kahilingan o apela sa bumabasa ng aklat ng Hebreo. Dinagdag pa rin po ng may akda dito sa pagkakataong ito sa kanyang liham, yung tinatawag nga nating pahabol sulat o postscript. Dito ay pinakiusapan niya na ang mga bumabasa na makinig sa kanyang mga paliwanag. Parang ang ibig sabihin nito, makinig kayo sa aralin ng mabuti sa mga bagay na tatalakayin ko. At manalangin kayo at mag-ingat, lalo na sa mga maling tagapagturo at iba pa. Marami pong mga laman yan. Nangangahulugan po ito ng pagsasabuhay natin tungkol sa lahat ng kanyang mga tinalakay mula pa dun sa kauna-unahang kabanata. At kung inyo pong natatandaan, ang pinaka-main point o yung sumatotal ng pangunahing punto ng aklat ng ating Panginoon ay yung pagiging soberano, nakakahigit sa lahat. Yun ang katotohanan ng ating Panginoong Jesus. Siya yung nakakataas, nakakahigit sa lahat. Now, bakit po binigyan ng halaga o malaking emphasis ng Mayakda ang bagay na ito? Kasi noong mga panahon na yon, medyo tumatalikod na yung mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Pumupunta sila doon sa tinatawag nating Judaism na naniniwala na masigit sa Panginoong Jesus yun ang kanilang paniwala. Kaya sila ay lumilipat doon. At isa pa siguro, hindi sila komportable sa pagiging Kristiyano nila dahil irrelevant yung buhay nila. Hindi sila kasama sa mga ayuda, hindi sila kasama sa community, hindi sila pinapansin, etchapwera sila bilang isang mananampalataya. Now, gayon din po, karamihan sa kanila, yung mga Hudyo, mga Hebreo na Kristiyano, probably siguro mayroon silang mga ibang hangarin sa kanilang mga puso, pansariling hangarin. Kaya ang banggit ng Mayakda dito ay ang Panginoong Hesus, ang siyang walang hihigit pa sa Kanya, yung ating Panginoon. Nasa Kanya ang lahat. Hindi yan kanta ni Daniel. Siya ang nagbigay ng buhay. Siya ang pinagmumulahan ng lahat ng bagay. Ang Panginoong Hesus, nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, suma total, wala talagang makakahigit sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan. Kung kaya't hindi tayo dapat lumayo bilang mananampalataya, ang bawat isa sa atin, dapat hindi tayo lalayo sa ating Panginoon. Kahit na tayo dumanas ng mga matitinding pagsubok, sa halip, magkaroon tayo ng katatagan, pagtitiis, at malaking pananalig sa ating Panginoong Diyos. Kasi kung sila'y lalayo at lumayo nga yung iba, ang Mayakda nagbigay ng babala. Meron silang mararanasan, meron silang kapahamakan, mga bagay na hindi maganda na mangyayari sa buhay nila. Nawala ng Mayakda yan sa mga tumalikod at hindi tinanggap ang pagiging soberano ng ating Panginoong Hesus. Napuntahan po natin, ano ba yung pahabol sulat na ito? Mapapansin natin na parang nabago yung dating ng author. Now, napansin ko to, hindi ko alam kung napansin nyo.
Nung una kasi medyo hard, authoritative yung kanyang dating sa pagtuturo. Parang dito medyo bumait siya ng konti. Naging parang humble yung kanyang pahabol sulat at pakiusap ng may akda. Yung dating niya kasi dati medyo matapang, may paninindigan sa kanyang panghikayat. Ngayon, pero parang medyo nagbago yung kanyang tono. Siguro po, marahil nais niyang ipaunawa sa mga babasa nito, sa mga kapatiran, yung kahalagahan at pagbibigay pansin bilang mga kapatid. Iniunawa niya yan, bagamat alam niya na ang ilan doon ay mayroong mga nararanasang mga bagay na hindi maganda at meron siya mga sinabing mga nakakasakit ng damdamin. Mga tinlakay niya at ipiniliwanag niya tungkol sa salita ng Diyos. Totoo naman yun. Ang salita ng Diyos ay parang tabak. Talagang tatagain ka niyan. Talagang sasaktan ka niyan pag totoo ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. Subalit maliwanag po na may pagpapahayag ng kanyang damdamin sa mga kapatid. Ano yung kanyang pagpapahayag ng damdamin? Kaya parang naranasan ko rito, naramdaman ko na medyo nagbago siya. Gusto niya siyang makasamang muli at magkaroon sila ng pagkikita-kita, magkaroon ng fellowship. Also, ang mayakda po ay naghihikayat, lalo na dun sa mga nangunguna na magbatian sila, magkamustahan sila. At kasama rin po sa kanyang udyok, siyempre nandun yung paggalang sa mga namumuno, dahil in reality, leader din yung nagsusulat. So parang pinapaabot niya doon sa mga co-leaders niya ang kanyang pagbati at greeting. So napakahalaga ng pagbati sa mga leaders. Ngayon po ay tignan natin ang mga kahilingan ito ng mayakda. Simulan natin sa number 1 sa ating program. Number 1, ano ang kanyang apila? Ang kanyang unang apila ay kahilingan na siya ay pakinggan. So nakiusap po siya sa kanyang mga sinulatan na siya'y pakinggang mabuti sa kanyang mensahe. Bagamat siya po ay sumulat na may otoridad at may mga babala nung una, ay umaasa pa rin siyang ito ay malugod na tatanggapin ng mga babasa. Itong maikling mensaheng ito. Sabi sa verse 22, basahin po natin ulit. Mga kapatid, hinihiling ko na pagtiyagaan niyong pakinggan ang mga pangaral kong ito, sapagkat hindi naman gaanong mahaba ang sulat na ito. So ito po yung kanyang banggit. Binanggit niya sa mga mananampalataya na dapat ay matuto silang makinig. Yun ang kanyang sinasabi. Ito po marahil kasi ang isa sa mga problema ng sumusulat ng Biblia o ng may akda. Karamihan kasi, listen to this, karamihan kasi sa kanila noon, mga hindi sila marunong makinig. Alam niyo po, isa sa makakatulong para sa ating paglago ay yung ating attitude of listening or pakikinig. Bagay na makakatulong sa pangunawa sa salita ng Diyos. Bakit karamihan sa kanila hindi nakikinig? Again, dumaranas sila ng disappointment. Kapag ang isang tao dumaranas ng hirap, hindi siya nakikinig doon sa nagsasalita ng totoo. Kung lagi niyang pinapakinggan yung kanyang sarili. May problema na ako, makikinig ako sa'yo. Ganun yung kanilang dating, no? At kadalasan po ay dinadaan nila sa mga patambis na pananalita. Baliktad o baluktot. Ayaw nilang makinig sa salita ng Diyos, kaya ang may akda ay patuloy na umapila sa kanila na makinig ng mabuti. Sabi ng Panginoon, may pag-asa. Dapat pinakinggan natin yon. So ano man ang pinagdaraan mo ngayon, nag-break man kayo ng boyfriend mo, uso yun, di ba? Hiwalayan ngayon. Sige nga, Kat, Daniel, Richard, alam na alam. Sino pa? Ang dami, sabay-sabay sila. Si Kim, kita nyo? Ngayon, dahil hindi sila marunong makinig, anong ginagawa nila? Dinadaan nila sa sarili lang effect, no? Naglalasing, uminom ng alak, gumagawa ng paraan para makalimutan yung problema. Alam nyo, pagka kayo nakinig sa Diyos, kahit na matagal ang gabi, siguradong darating pa rin ang araw. Kahit na gaano kadilim
sisikat pa rin ang araw. Hindi naman kasi nawawala yung araw, nandiyan yung araw eh. Bumabagyo pero andun yung araw, dumadaan lang yung bagyo. So dapat tinitignan natin ang Diyos ay may pag-asa. Nasa verse 19, chapter 6 ng Hebrews, yung pagbanggit po doon sa pag-asang yon. Kung yan ay pinapakinggan natin, pwede rin kasi natin gamitin to. Kung tayo may problema, huwag natin tingnan yung problema. Ang tignan natin yung tutulong sa ating problema. Sinabi ng Diyos may pag-asa. Sinabi ng Diyos may solusyon. Binanggit ng Diyos na ito ang iyong gagawin, dapat sumunod tayo. Sinusunod dapat natin ang Panginoon kaysa sa mga nalalaman natin. Prayer ko po ito na sana lahat tayo nakikinig sa Diyos. Dito napupuno yung mga ibang pastor at mga nagtuturo ng Biblia. Hindi kasi nakikinig yung kanyang kongresyon. Turo siya ng turo. Araw-araw ito sinasabi niya. Pagdating ng araw, magre-rebelde ba? Kakalabanin yung pastor. In fact, as a pastor, as a preacher, it is not our intention na kayo po ay pasakitan sa sinasabi natin. Nais ko pong malaman ninyo na ang presensya nyo ay talagang mahalaga sa amin, kay Brother Manny. Gusto kasi namin kayong makasama sa pagbabahagi ng katotohanan. Kaya talagang ganun na lang aming sutulang magturo sa inyo. Ang aming hinihiling lang dapat ay nakikinig kayo ng mabuti sa pinag-aaralan natin. Bagay na nagtutulak sa atin na lumago tayo kung ang attitude natin laging nakapokus sa ating pakikinig sa ating Panginoong Diyos. So, yun yung unang kahilingan. Pangalawang kahilingan niya, sabi niya, gusto ko kayong makitang muli. Kahilingang makita silang muli. Ito po ang pagnanasa ng mayakda na makasama o makitang muli ang kapatiran. Nais niya po na kanilang malaman yung plano niyang pagbisita sa kanyang mga sinulatan. At ito'y magaganap, sabi niya, kapag dumating na si Timoteo mula sa pagkabilanggo. Wala pong banggit kung anong nangyari rito kay Timoteo. Kahit na saan sulok ng Biblia, wala akong makita. Maaring dahil siya ay nagtuturo din ng salita ng Diyos, baka siya pinakulong din ng mga Romano ng mga panahon na yon. Bagamat hindi niya tinalakay nga ang naging dahilan ng pinagdaanan ni Timoteo. Meron ditong options. Sabi niya, si Paul talagang writer niyan kasi si Timoteo kasama niya. Merong sabi ng isa, hindi ko alam kung paano natatanggapin to kasi talagang unknown ng author ng Biblia. Hindi yan si Paul. Kasi pag si Paul sumusulat, nilalagay niya muna yung kapatid na Timoteo. Dito walang kapatid. Nauna yung Timoteo at mga kapatid. Wala yan sa topic natin. Naisip ko lang. Kasi nga, malaki talagang pakiramdam ko na si Apostol Pablo ang sumulat ng aklat ng Hebreo. Sabi sa verse 23, nais ko ring malaman ninyo na pinalaya na ang ating kapatid na si Timoteo. At kung darating siya agad, isasama ko siya pagpunta ko riyan. So binanggit ng mayakda si Timoteo, nakalalabas lang sa bilangguan. Now, merong isang insidente sa aklat po ng Timoteo, sa ikalawang Timoteo, sa Kabanata 2 at talatang 8, para magpapatunay na parehas silang nakakulong. Sabi ni Apostol Pablo, huwag mong ikahiya ang patotoo tungkol sa ating Panginoon o sa akin na kanyang bilanggo. Kung di samahan mo ako sa pagdurusa para sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Kritik kasi nung dati, medyo delikado kapag ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos. Noong mga panahon na yon, talagang ipinagbabawal, iba ang tingin sa'yo, at kukulong na talaga. May batas. Kapag iba ang kanilang pininiwalaan, according to them, at hindi sakay doon sa kanilang paniniwala, kukulong ka. At maaari ka pang patayin, katulad ng ginawa sa ating Panginoong Yesus. So maliwanag po na ang talata ay naglalayon na ang payo ni Apostol Pablo kay Timoteo. Kaya nakita natin na parehas silang nakakulong. Madalas po kasi sa kanilang panahon, ang mga leaders, mga pastor, mga pinuno, mga nangungunat na mumuno sa mga mananampalataya, nakaharap talaga ng malulupit at matitinding mga pag-uusig ng panahon na yon. Lagi silang pangunahing target. Hinahanap sila, wanted sila. At hindi lumaon, kasama rito si Charles Spurgeon, kung kilala niyo si Charles Spurgeon. Dumaan din siya hindi patas na pag-atake
dahil siya ay nanandigan sa laban nung lumalago na yung liberalism ng panahon na yun. Napakapangit kasi ng doktrina ng liberalism. In fact, nakausap namin si Pastor Vince last Wednesday. May bagong leader ngayon na babae sa Amerika na sikat at liberal theology. Okay sa kanya yung abortion. Sabi ni Pastor Vince, nagkikwento siya. Sabi ni Sister, pag-pray natin na hindi kumalat yan. Masyadong malakas yung kanya. Ang problema po kasi ngayon sa mga nagtuturo, ginawang merchandise ang simbahan. Parang feeling ng mga nag-lideran ngayon, sila ay CEO. At ang binibigay nila sa kanilang tinuturuan, yung gusto ng mga customer. Tawagin natin yung customer. Kaya click sila eh. Ang dami nila, halos dinudumog sila, at may mga libro pa silang sinusulat, pero hindi yun ang tungkol sa katotohanan. Tungkol yun sa kailangan ng tao. Ang kailangan ng tao, ang Panginoong Jesus, hindi yung kailangan ng tao. Subalit, naging malakas ang loob ni Charles Spurgeon kasi meron siyang kasama na nanindigan din sa katotohanan ito. Yun ay ang kanyang asawa na gumawa ng isang poster na hinarap sa mga madlang people at sa kanya mismo, naalala niya. Nilagay niya yung Matthew chapter 5, verses 11 to 12. Sabi doon, pinagpapala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Parang encouragement ng asawa ni Spurgeon sa kanya nung siya'y dumaranas din ng pag-atake ng mga panahon na yun. Kaya po, ang mga makadiyos na mga leader, mga pinuno, ang buhay nila palaging kasama ang Panginoong Diyos sa kanilang paglakad. By the way, importante ito, ang salitang leader diyan ay hindi leader. Nasa plural po yan. Mga namumuno, mga nangunguna. Anong ibig sabihin? Maliwanag po na ang banal na kasulatan, hindi siya nagtuturo sa bagong tipan na ang pamumuno ng simbahan ay isa lang, dapat maramihan. Mababasa natin yan sa Gawa, chapter 14, verse 23, chapter 20, verse 17, Titus, chapter 1, verse 5. Kaya po sa Lifefield, marami ang leaders. Ito kasi yung bantay. Baka sakaling abusuhin nung pinuno ng authority niya. It happens. Lahat ng mga secluded na karamihan mga cult, nasa kanya yung say, siya ay nasusunod, etc., etc. Now, sa ating teksto, ang mayakda ay nakipagtulungan ng malapit o ng malapit ka Timoteo at sa mga pinuno ng simbahan. Sinabi niya na sa simbahan na batiin ang kanilang mga pinuno sa verse 24. At ang mga pinuno, pamaramihan, mga pinuno, ang nagbabantay sa mga kaluluwa ng kawan. Sa 17, kung atras tayo ng konti, 13-17, maliwanag po doon na magagawa lamang nila ito sa pamamagitan ng pagtutulungan bilang isang pangkat. Lalo ang bawat isa ay nagpapahalaga sa pagtitipon ng kanyang tinuturuan. So, mahalaga yung banggit dito ng fellowship. Importante yan. Kaya sabi niya, makinig kayo. At yung ikalawa, sabi doon, kailangan ko lang makita-kita tayong muli. Now, pupunta po tayo sa pangatlo. Ang pangatlong kahilingan, gusto niya magpaabot ng pangamusta sa mga namumuno. Dito po ay inatasan ng mayakda ang mga bumabasa ng sulat na batiin ng mga leaders, ang mga hinirang. Ano po kaya ang kahalagahan nito? Bakit binigyan pa ng punto ng mayakda yung pagbati? Ang pagbati ay pagpapakita ng kabutihang asal, lalo na sa mga namumuno. Posible po kasi yung nagsusulat nito is isang leader, kaya pinapaabot niya yung kanyang pagbati sa co-leaders. Basahin natin, verse 24 hanggang verse 25. Ikamusta niyo kami sa mga namumuno sa inyo at sa lahat ng hinirang ng Diyos. Kinakamusta kayo ng mga kapatid sa Italia. Naway sumainyong lahat ang kagandahang loob ng Diyos. Amen. So, mahalaga po ang pagbating ito sa kanila, lalo na't ang karamihan sa kanila ay may mga
pinagdadaanan. Why? Most of them, lahat ng mga tinutukoy ng may akda, ang pakiramdam nila, they are being rejected by the community. Di po ba, makinig kayo, yung isang kapatid, kapag kinamusta mo, o dinalaw mo kung siya may sakit, ano nangyayari dun sa dinalaw at kinamusta mo? Lumalakas yung loob? O kaya, nawala ng mahal sa buhay, namatayan, nabigo, nasawi, nabas. Pero ang ginawa mo, sinamahan mo siya at hindi mo siya iniiwanan sa kanyang laban, di ba nagbabago yung aura ng tao kapag siya ay binati mo? Napakahalaga nito. Kaya, buta na emphasis sa bagay na ito. Dito sa church, halimbawa, dumating ako, hindi ko kayo binati. Anong magiging dating sa hindi ko kayo pinansin, inistab ko kayong lahat. Maganda ba yun? Suplado ang magiging dating. Merong experience yung isang pastor, may kasama siyang isang Korean. Di ba ang Korean, paano sila magbatian? Anong sinasabi nila pag nakikita? Yumuyo ko yata. Ina, paano magbatian ng Korean? Yung yan, yan sa'yo. Tinatanong nung Korean, di ba pastor yun? Ba't hindi mo binati? Sabi gano'n. Yung pala sa Pilipino, iba hindi niya sa'yo. Yung kilay. Kung gumana na siya doon, ibig sabihin, nagkaintindihan yung dalawa. Ay, sabi niya, I greet him. Sabi gano'n, paano? Hindi katulad sa kanya. Siguro, hinahanap niya na kamayan pa o ano sa'yo. Ginati ko yan. Sabi gano'n. Imposible ka ba? Parehas pastor eh. Nagbatian sila, nagkakilala. Anyway, sa church kaya, kung hindi ka babati, yun nasa, ano sa'yo? Ano? Paano yan? Ano sa'yo? Ano sa'yo? Wala akong pakialam sa'yo. Bahala ka dyan. Dumating ka na pala. Pangit, di ba? Hindi nagbabatian eh. Ibig sabihin, dahil nga meron silang pinagdadaanan, ano mga pinagdadaan nila? Hindi sila kasama sa relief. Wala sila sa mga benefits. Kasi nga, Kristiyano sila ng mga panahon na yon. At kapag ikaw ay Kristiyano ng panahon na yon, tsapuera ka. Wala ka matatanggap na tulong. Kumbaga, borado ka sa kanilang listahan. Hindi ka nila papansinin. Ikaw ay masama. Ang tingin sa iyo ay karimari-marim. Kaya ang ginagawa nitong mga mananampalataya, next plan is to compromise. Bumibigay sila. Pinagpapalit nila yung kanilang pananampalataya, bumabalik sila sa Judaism. Wala silang choice eh. Kaya yung may akda, todo. Hindi nyo, tapos na yung sulat niya, pero nagpahabol sulat pa rin siya, nagbigay ng postscript. Pagsagaan nyo ang aking mensahe kahit maikli. Kumusta na kayo? Sabi niya ganon. May nabanggit na Italia. Meron ba kayong kamag-anak sa abroad? Paano nyo binabati yung inyong kamag-anak sa abroad? Brother Manny, size 9.5. Pagka ganun ang bati nyo, i-unfriend kayo yung mga nasa Italia, may napanood akong pelikula, Pilipino. Ang buhay sa Italia, napaka-lungkot. Hindi ko naalala, parang si Claudine Barreto yung bida dun sa drama. Tama ba? Tsaka si Aga Mulak. No? Ang lungkot ng buhay nila doon sa Italia. Kaya pag nakaka-receive sila ng balita galing sa Pilipinas, tuwang-tuwa sila, kinakamusta sila. Kaya lang, huwag kayong kamusta. Ate, kailangan ko... Parang ayaw nila nung ganung bate. Binablock na yung mga bumabating ganun. Kasi iba yung bati nila eh. So, maging not active. Na active yung messenger, wala. Iba kasi yung katapat ng pagbati. Now, greetings, especially our leaders, bagamat may problema, silang hinaharap, nagpapasaya ang pagbati, ang pangangamusta. Okay? Mahalaga itong talatang ito kahit na ito'y maiksi. Now, ano po may mga bagay na dapat nating tandaan? Okay, number 1, tayo po ay makinig ng mabuti sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga nangangaral ng salita. Maingat nating tanggapin ang kanyang salita kahit na ito ay nakakasakit, kahit na ito ay hindi komportable sa ating pandinig, matutunan natin maging mapagtiis. Hayaan nating tumagos ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating puso, sa ating isipan. Kasi pag tumatagos yan sa atin, nagiging matatag tayo.
nababaliwala yung problema kasi alam natin ang Diyos is in control. At huwag din natin kakalimutan na pilitin nating nasain itong makadiyos na pagsasama-sama. Itong fellowship na ito. Alam niyo, malungkot ako pag mayroong absent, pag wala. Nakangiti lang ko pero sa loob, napakalungkot ng aking damdamin. Sana meron siya matutunang bago ngayon. Sana ay makakausap siya, bonding. Pero minsan talaga, hindi natin mawawala yun dahil sa pinagdaraanan ng mga kapatid. Katulad ngayon si Karen, binunot na yata lahat ng ipin. Una dito, binunot lahat ng ipin. Ikakanta siya ngayon eh. Hindi siya makakanta dahil binunot na lahat ng ipin niya. Nagsabay pa, malabo yung mata. May connection yan yung pagbunot ng ipin. Nakaka-apekto yan sa mga ugat sa mga mata. Anyway, panalangin natin si kapatid na Karen. So, importante ang pagtitipon-tipon ng mga kapwa mananampalataya. Dapat bukas po ang ating puso, isipan sa bagay na ito upang makinabang din tayo at matamo natin tinatawag na karunungan at kasamang mapangalagaan naming mga namumuno ang ating kaluluwa, yung kaluluwa. So, importante talaga ang fellowship. Ako pumapatay na may ilaw. Hindi pala pinalitan yung pumutok na ilaw. Anyway, higit sa lahat, magpakita tayo ng kabutihang loob sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Bilang isang samahan, pamayanan, itatag natin yung ugnayan na nagbibigay luwalhati sa Diyos. Hindi yung ugnayan na Marites University. Hindi yun, no? Ugnayan ng pakikipagbahagi. At daigin natin, ito request ko, daigin natin ang pagiging mahiyain at hindi nakikibahagi. Tayo palaging magbatian bilang pag-alala sa ating kapwa mananampalataya. Mga kapatid, ang aklat po ng Hebreo ay nagwakas sa mga makadiyos na kahilingan, yung pakikinig, pagbati, at pangangamusta. Kahilingan ng makamusta ang mga kapatiran, kahilingan na sila'y makasama, makita at makapiling, at bilang karagdagan, kahilingan na pagtiyagaan, na pakinggan ng mga pangaral. Dahil, mga kapatid, sa ating pong pakikinig, marami tayong matutunan. Gayon din sa ating pananahimik, marami tayong mararamdaman. Ang salita po kasi ng Diyos na pinapahayag ay binhi at salita ng buhay. Ito rin ang mabuting balita, ang salita na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat siya ang salita mismo. Nakita natin sa aklat ni John. He is the Word. At dapat natin itong pamahagi sa lahat. Siya rin mismo ang binhi na nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Now, listen to this. Bago kayo magkwentuhan, bago kayo mag-usap-usap dyan. Ikaw ba, kapatid, ano ba ang narinig mo sa ating Panginoong Jesus? Mayroon bang natanim sa iyong puso at isip? Ang sabi po ng Ebanghelyo, mga kapatid, ang Panginoon ang mabuting pastol. Siya rin ang prinsipe ng kapayapaan. Nagbibigay ng kagalingan sa mga may sakit. Higit sa lahat, siya yung ating naging tagapagligtas. Paano mo siya nakilala? Saan mo siya nadinig? May nakapagsabi ba sa iyo? Kung wala pa, nais ko pong ipaalam na inaanyayahan tayo ng Ebanghelyo na makinig sa Panginoong Hesus at sumampalataya. Ang panawagang ito ay noon pa, subalit ang sabi ng Panginoon, ngayon ang araw ng kaligtasan. Sino mang makikinig at lalapit sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, nawa ang binhi ng pag-ibig ng Diyos ay tumubo o yumabong at mamunga sa ating mga buhay. Tanggapin natin ang salita ng buhay. At naway maging bahagi ito ng ating pagkilos, pagtugon, madinig natin ang Kanyang mensahe kung dumadating man ang mga pagsubok sa buhay. Napakahalaga po na ang mensahe ay ating dinidinig
sapagkat tayo ay mahal na mahal ng ating Diyos. Alam natin na hindi niya tayo pababayaan. Napag-aralan din natin yan sa Aklat ng Hebreo. Ang kanyang hangad sa atin ay kabutihan at kagalingan. Patuloy nawa tayo makinig sa kanyang kalooban at mamunga sana ang ating buhay ng pagmamahal sa Diyos maging sa ating kapwa mananampalataya. Pagpalain nawa tayo ng Diyos at ingatan niya kasama ang ating mga mahal sa buhay. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa maikling mensahe ngayong umaga na inaabot mo sa amin. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa na magkaroon kami ng tamang tugon o response sa iyong salita. Lalo higit sa lahat, sa ilang araw, ilang taon, ilang buwan namin pinag-aralan ang aklat na ito, tumimo sana sa mga puso namin lahat ng mahalaga, importanteng bahagi ng course of ito, Panginoon, aklat na ito. At ikaw sana ang malugod habang ito ay aming ginagamit sa aming mga buhay. Nakita po namin kung gaano kahirap ang dinanas ng mga kapatid mananampalataya noon. Subalit ikaw pa rin ang nangibabaw, ikaw pa rin ang umiral, at ikaw pa rin ang dapat makilala ng bawat isa sa amin. Sa amin ngayong umaga, Panginoon, na nakinig sa iyong salita, nawa o Diyos, ang binhi na iyong tinanim ay mabong magbunga. Magkaroon ng asa na sa iyo lang nakatuon, Panginoon. Maraming salamat po. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak ko. Amen. Ngayon wala tayong response.